natin ng Panginoon. Yung mas malakas po para sa ating Panginoon. Ngayon naman po ay tatalakayin natin ang patungkol po sa responsibility o yung tinatawag nating responsibilidad. Binasa na ho yung ating teksto kanina sa aklat ng unang Korinto, chapter 4, verses 1 up to 5. Nais ko pong uliting basahin, unang Korinto chapter 4, verses 1 up to 5. Ganito po ang sinasabi sa magandang balita, Biblia. Kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao, ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Panginoon. So, dito po, mapapansin natin sa verse 2 ang sabi, ang katiwala'y kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. So, ibig sabihin, tayo, kapag ang isang tao ay isang mananampalataya ay sinabi niyang siya ay born again Christian o siya ay naglilingkod sa Diyos, sinabi niyang mahal niya ang Panginoon, sinabi niyang sumasamba sa Diyos, sinabi niyang naglilingkod siya sa Diyos, sinabi niyang may takot siya sa Diyos, ang kasunod po niyon, may kaakibat na responsibilidad. So, bawat isa po sa atin na nagsasabing mananampalataya tayo, bawat isa po na nagsasabing tagasunod siya ni Kristo, ay may kaakibat na responsibilidad. Alam nyo, ang nakakatakot nito, kapag ikaw ay binigyan ng posisyon sa loob ng church o sa labas man ng church, kahit anumang organization, kapag ikaw ay binigyan ng posisyon, ibig sabihin nun, mayroon kang responsibilidad. Na yung responsibilidad na yon ay yung position na yon ay ipinagkatiwalad ng Panginoon. At sinasabi ng Biblia na kinakailangan ang katiwalay, ang pinagkatiwalaan ay kailangang maging tapat sa kanyang responsibilidad. So kung titignan ho natin, we are living in a day that is marked by unfaithfulness. The mystery of lawlessness is already working. Yun ang sinasabi ng 2 Thessalonians chapter 2. Every one of us shall someday give account to God. Tandaan mo natin na bawat isa ho sa atin, pagdating ng araw ay haharap sa Panginoon. The issue then will not be how famous or how we are flamboyant or gaano tayo kasyuwe sa paglilingkod sa Panginoon. Pagharap po natin sa Panginoon, hindi naman tayo tatanungin ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, o ito, napakasyuwi nito, ng paglilingkod sa akin, napakasyuwi niya, na mahal niya ako. Ito, napaka-famous, kilalang kilala ito, nung inasa ibabaw ng lupa. Hindi ganun eh. Ang sinasabi ng Biblia, kapag tayo harap sa harapan ng Panginoon, pagdating ng araw, isa lang naman ang sasabihin ng Panginoon. Sasabihin niya, well done, then, good and faithful servant. Yun lang naman ang sasabihin ng Panginoon. Well done, good and faithful servant. Pumasok ka sa aking kaharian. Hindi niya man niya sinabing, well done, good singer, good praise and worship leader. Hindi niya sinabing, well done, good preacher. Hindi niya sinabing, well done, dahil ang laki-laki ng tithes, ang laki-laki ng offering na binibigay mo. Hindi ganun eh. Sasabihin lang ng Panginoon, well done, thou good
and faithful servant. Yung katapatan ang tinitingnan ng Panginoon. A faithful person is the person who fulfills a given responsibility and who rightfully carries out an obligation or duty. Ang tapat na tao ay ito yung tao na kung saan ay ginagawa niya ng tama yung kanyang responsibilidad. Na kung saan ay dala-dala niya, alam niyang meron siyang duty, meron siyang obligasyon, kaya dapat lamang na gawin niya ito ng tama yung kanyang responsibilidad. Every believer must know their responsibility to his employer. Our employer is no other than our Lord Jesus Christ. He is our master. Kailangan ang bawat mananampalataya ay maging tapat sa Kanya. What are the God-given responsibilities and duties to the believers? Alam nyo, meron nung ibinigay sa atin ng Panginoon na mga responsibilidad natin bilang isang mananampalataya na kung saan kinakailangan ang responsibilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon na iniatang niya, nakaatang sa ating balikat, ay kailangang magawa ho natin ng tama para sa kalwalhatian ng Panginoon. Magbibigay ho ako dito ng 3 mga responsibilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon. Marami hong responsibilities na ibinigay sa atin ng Panginoon, pero sa umagang ito, magbibigay lamang ako ng 3 God-given responsibilities to every believers. Number 1, responsibility. I am responsible to glorify God. Sabihin nga natin, I am responsible. Sabay-sabay po tayo, lakasan po natin, I am responsible to glorify God. So, responsable tayo para papurihan, ibigay ang karangalan sa Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Filipos, chapter 1, verse 20, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Nagpapakita lamang po dito that the chief end of man is to glorify God and enjoy His presence. Ang pinakadakilang gawain ng tao ay mabigyan ng karangalan ang Panginoon at ma-enjoy yung pakiki-fellowship natin sa Kanya, ma-enjoy yung paglilingkod natin sa Kanya. Na naglilingkod ka sa Panginoon, yung hindi ka napipilitan, naglilingkod ka sa Diyos na hindi ka tinutulak, naglilingkod ka sa Diyos na hindi pabigat sa iyo ang lahat ng ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon, kundi naglilingkod ka sa Diyos na kung saan ay punong-puno ka ng kagalakan kahit walang magsabi sa iyo, walang magtulak sa iyo, dahil damang-dama mo yung kagalakan. Alam mo ng responsibilidad mo dito sa ibabaw ng lupa is to bring glory to God. Kaya nagagawa mong magkapaglingkod sa Panginoon. Ang tanong, what does it mean to glorify God? Ano ba ang ibig sabihin ng salitang glorify God na parangalan mo ang Panginoon? Glorify God, it means to bestow honor, to bestow praise, or admiration. Kapag sinasabi mo, ginoglorify mo ang Panginoon, ibig sabihin, iginagalang mo siya, pinapapurihan mo siya, hindi ka nahihiya na sinasabi na ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka nahihiya na nagsasabing mahal ka ng Diyos, hindi ka nahihiya na nagpupuri sa Diyos, hindi ka nahihiya na nakikita nila may dala-dala kang Biblia, hindi ka nahihiya na mag-share ng kanyang masalita, hindi ka nahihiya na mananalangin, hindi ka nahihiya na
na kung saan ay sinasamba mo ang tunay na Panginoon. Pangalawang tanong, how can we glorify God? Papaano natin mapaparangalan ang Diyos? Number one, we glorify God by what we believe. Napaparangalan ho natin ang Panginoon kung ano yung ating, sa pamamagitan ng ating pananampalataya or paniniwala. Kung ang paniniwala mo is nothing is more supernatural than believing God, wala nang ibang makapangyarihan sa lahat than God. Kung yun yung paniniwala mo, then you are glorifying God. Pero pag ang paniniwala mo ay naniniwala ka pa na napapagaling ka doon sa mga pumupunta ka pa sa mga fortune teller, tinatanong kung ano yung kapalaran mo, then you are not glorifying God. Hindi na napaparangalan ang Diyos doon. Kasi nga, ang pinapaparangalan na doon, ang pinaniniwalaan mo na doon, it is the person. Hindi na ang Diyos. As long as na yung person ang napaparangalan, pinaniniwalaan mo than God, then you are not glorifying God. Wala nang ibang pinakamakapangyarihan sa lahat, kundi ang Diyos. Amen. Kaya kung ano yung pinaniniwalaan natin, napaparangalan natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon doon sa Israelita, na hindi pa siya nakakita ng kasing laki ng butil ng mustasa na pananampalataya ng Israelita. So gaano ba kalaki yung butil ng mustasa? Napakaliit. Pero ang gusto lang makita ni Jesus Christ at that time ay yung paniwalaan nila ng lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos during that time. Kaya nga ang sabi sa aklat ng Lucas chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Walang bagay na hindi pwedeng gawin ang Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Kaya dapat manampalataya ka kapatid, maniwala ka ng lahat ng bagay ay kayang-kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. So we glorify God by what we believe. Number 2, we glorify God in our decision making. Pastor, anong kinalaman ng decision making para mabigyan ng karangalan, parangal ang Panginoon? Alam naman natin na sa mundong ginagalawan natin ngayon, sabi ko nga kanina, it is full of lawlessness. It is full of unfaithfulness. Ngayon, sa decision mo, dahil punong-puno ng unfaithfulness, punong-puno ng lawlessness, then, papaano ka ngayon mamubuhay bilang isang Kristiyano? When we decide to be counter-cultural, to go against the flow of the world. Halimbawa, sa mga kaibigan mo, kumare mo, kumpare mo, lahat sila, mga kaibigan mo, lahat sila, kasama ka ni lahat sila, merong ginagawang hindi tama at ikaw ay Kristiyano. Then, yung decision mo, kung hindi mo susundin yung gagawin nila, mawawalan ka ng kaibigan. Pero kung susundin mo yung kalooban ng Panginoon, mawalan ka man ng kaibigan, pero hindi ka mawawalan ng Diyos. Amen? So, nasa sa yung decision yun. Kung sasama ka sa kanila, doon sa ginagawa nila, kung ang sabihin mo, pakikisama, gawin ko ito, pakikisama para wala sila masabi sa akin. So sometimes, napakahirap yung ganung decision. But, kung gusto mong maparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng decision, then decide what is right
in the sight of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, we glorify God in our response to trials. Kapag may pagsubok ka pala, may problema ka, pwede mong maparangalan ng Panginoon. In what way? Kung papaano ka mag-response doon sa problema. Kasi maraming tao, kapag may problema, para bagang isinusumpa nila ang Diyos. Kapag may problema, mabigat na pagsubok sa kanyang buhay, sinisisi nila ang Diyos. So hindi na napaparangalan ang Diyos. Pero kung gusto mong maparangalan ng Panginoon kahit na ikaw ay may problema, may pagsubok sa buhay, then papaano ka mag-response katulad ni Pablo. Ang sabi ni Santiago sa aklat ng James, count it all joy. Count it all joy when you are facing severe trials. Ibilang daw nating kagalakan kapag tayo ay dumaraan ng iba't ibang problema, iba't ibang pagsubok. Sabi ko nga nung nakaraan, iwan ko kung matatanggalan nyo, sometimes kapag may problema, kapag may mga pagsubok, para tayong mga teacher. Bakit ko nasabing para tayong maging mga teacher? Nagtuturuan. Ikaw kasi! Kung hindi mo sana ginawa yan, kung sinasabi ko na sa'yo, so, nagsisisihan na tayo. So, hindi na napaparangalan, hindi na nag-glorify ang Diyos yun. Tandaan mo natin, during the problems, during the trials, dapat bilang isang mananampalataya, kailangan maparangalan pa rin natin ang Panginoon. Amen? Huwag mong sisihin ang kapitbahay mo. Huwag mong sisihin, pati nga minsan pusa na nananahimik, nadadamay. Pati nga timba na nasa sulok, nadadamay. Tapos pag nahimasmasan ka, maghanap ka ng timba. Wala na dahil bitak. Dinamay mo eh. Nananahimik. Pati yung pusa nandun sa gilid. Napagdiskilahan mo. Nadamay tuloy. Kaya pag nakikita ka ng pusa, takot na takot. Dati sumasalubong sa'yo, pati aso dati sumasalubong sa'yo. Pero nung dinamay mo sa problema mo, amoy mo pa lang, natatakot ka. So hindi na napaparangalan ng Panginoon. Kung gusto nating maparangalan ng Diyos, we can glorify God in our response sa problema at pagsubok na kinakaharap po natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Unang responsibilidad natin, I am responsible to glorify God. Pangalawa, I am responsible to worship Him. Sabihin ho natin ulit, I am responsible to worship Him. Responsibilidad po pala natin para sambahin ang Panginoon. Doon sa aklat ng John chapter 4, verses 23 to 24, God the Father naghahanap ng mga tunay na sumasamba sa Kanya. At sinabi dito na ang tunay na sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ang tunay palang sumasamba sa Diyos ay yung sumasamba sa Espiritu at katotohanan. So kung papansinin po natin, God is seeking or looking a true worshiper. Kaya sa mga susunod, mapag-aaralan po natin about worship. Worshiper. Ang tanong dito, ano ba ang ibig sabihin ng salitang worship? Ang alam mo kasi ng iba, pag sinabing worship, yung mga malumanay lang na awit. Pag sinabing worship tayo kay God, aawit ng yung mga malumanay na awit. Then sings my soul, my Savior God to Thee. Nag-worship na daw. Hindi po yun yung ibig sabihin, yung mas malalim na meaning ng worship.
Yung pag-awit ng malumanay na mga awit, that is a part of worship. Bahagi lamang ng ating pagsamba sa Panginoon yung pag-awit ng mabibilis. Yung pag-awit ng mabibilis, kinukumpasan ng drum set, kinukumpasan ng iba't ibang instrumento, kaya pati katawan mo napapaindayog, napapaindat, napapasayaw, napapalundag. Pagdating ng worship, aawit ng mahinahon, malumanay na awit. Yung mga ginagawa ho nating pag-awit ng praise and saka worship, that is part, bahagi lamang ng ating pagsamba sa Panginoon. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng tunay na worship. Worship, it means, it is an extreme form of love. It's a type of unquestioning devotion. So yung responsibilidad do natin, I am responsible to worship Him. Ibig sabihin, if we worship God, if you worship God, it means it is an extreme form of love. Ito yung kapag sinabi nating extreme, napakalalim ng ibig sabihin. So, kakaibang bahagi ng pag-ibig natin, kakaibang aspeto ng pagmamahal natin sa Panginoon na hindi mo kwini-question ang Diyos. Na anuman ang nangyayari sa buhay mo, you are not questioning God. Kaya, nawo-worship mo ang Panginoon. If we love God so much, then we don't question Him at all. Amen. Sinong nagmamahal sa Diyos? Amen. Sinong nagmamahal sa Diyos? Amen. Then, wag nating questionin ang Panginoon. Amen. Amen. Dahil alam ng Panginoon kung ano ang Kanyang gagawin sa buhay mo. Sometimes, the process, pinapadaan tayo sa proseso. Sino bang pag pinapadaan ka sa proseso, nakakita ba kayo ng mga nagpa-process ng papel, paano gawin yung papel? Na mula sa kahoy, nagiging papel. So, ang daming proseso. So, kung titingnan mo, napakahirap. Pati ngayon mga nagtatrabaho, nahirapan sila. How much more pa kapag pinapadaan tayo ng proseso ng Panginoon para ikaw ay maging better person in the sight of God. Masakit man, mahirap man yung proseso. But, we don't have the right to question God. Sasabihin mo, bakit ako, Panginoon? Worshiping the Father in Spirit and in truth. Ano ang ibig sabihin nito? Yung paghahanap ng God the Father ng mga tunay na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan? Ang pagsambang ito na tinutukoy ni Jesus sa aklat ng John, Jesus did not refer to corporate worship in the church. Hindi yung corporate worship ang tinutukoy ni Jesus dito. Yung corporate worship kasi na tinutukoy, katulad ng ginagawa natin every Sunday. Sama-sama tayo na sumasamba sa Panginoon. Sama-sama tayong umaawit sa Panginoon ng mga praises songs, ng mga worship songs. Sama-sama tayong nagpapatotoo ng mga kabutihan, katapatan ng Panginoon sa buhay natin. Hindi yun yung tinutukoy ni Jesus Christ. Ang tinutukoy ni Jesus Christ, He spoke about a lifestyle of worship. Kinakailangan yung worship, kinakailangan maging lifestyle ho natin. Worship must be a lifestyle. Kapag sinabi mong lifestyle, ano mang mangyari dahil lifestyle mo na yon, hindi na pwedeng baguhin, hindi ka na pwedeng kontrolin, hindi ka na pwedeng pagbawalan. Lifestyle mo na yun, nakasanayan mo na yon. Amen. Sabihin nga natin, worship must be a lifestyle. Palagpakan natin ang Panginoon.
Tanong, how to worship the Lord in spirit and in truth? Papaano natin sasambahin ng Diyos sa espiritu at katotohanan? Because we don't see God. Because God is a spirit. Hindi natin nakikita ang Panginoon. Pero, nararamdaman natin ang presensya niya. Amen? Katulad ng hangin. Hindi mo nakikita ang hangin, pero nararamdaman mo, may hangin. Ganyan din ang Panginoon. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero nararamdaman natin yung presence ni God sa buhay natin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. How to worship the Lord in spirit and in truth. Sa Romans chapter 12, verses 1 up to 3. Roma kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 3. May tatlong bagay dito na dapat nating gawin kung papaano natin sambahin ng Diyos sa espiritu at katotohanan. Number 1, ang sabi dito, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Para masamba natin sa espiritu at katotohanan ang Panginoon, ayon sa Roma chapter 12 verse 1, kinakailangang dedication. Anong ibig sabihin ng dedication? Present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Na kinakailangan yung ating katawan, ialay natin sa Panginoon bilang buhay na handog sa Kanya. Ibig sabihin, kapag inialay mo ang buhay mo sa Panginoon, no longer use the members of the body to do our own will. Ibig sabihin, walang anumang parte ng ating katawan kapag inialay mo na ang katawan mo sa Panginoon. Ang ibig sabihin nun, wala nang ibang parte ng ating katawan na gagawa pa ng kanyang sariling kalooban, kundi kalooban na ng Panginoon ang dapat nating gawin. Commit your body to do something for the expansion of God's love. Kapag inialay mo na ang katawan mo, ang sarili mo sa Panginoon, then you have to commit your body. Ialay mo ang iyong sarili na gumawa ng isang bagay para mapalawak yung kaharian ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. Ang pinapalawak, hindi yung expansion ng church, hindi expansion of God's kingdom. Amen. Amen. Hindi gagawin mo ito para sabihin mo, gagawa ko ng isang bagay para mapalawak yung aming simbahan. No! Ang tanging hangarin ho natin, gagawin natin ang isang bagay bilang anak ng Diyos, isang responsibilidad natin dahil inialay natin ang ating katawan. Then, we have to commit to do something for the expansion of God's kingdom, not the expansion of the church. Amen? Amen. Malagpagan natin ang Panginoon. Kaya yung ginagawa natin every Saturday, na cell group, small group, prayer meeting, napapalakas yung pananampalataya ng bawat isa na hindi natin pinapalawak yung church, kundi pinapalawak natin yung kingdom ni God. Na pumupunta tayo sa mga bahay-bahay, pumupunta tayo sa mga bahay ninyo, makasama ninyong mga pamilya para mapakinggan nila ang salita ng Panginoon at makasama natin sila sa pananalangin. Ibig sabihin, we are expanding God's kingdom. So yun yung ibig sabihin na we have to commit para masamba mo ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan, then present our body as a living sacrifice to God. Kapag sinabing present our body, baka mamaya offer our body, baka mamaya uuwi kayo, kukuha kayo ng kutsilyo. Sabi ni Pastor, ialay ko daw ang buhay ko. Hindi po ganun. Ang pag-aalay ay hindi po pagpapakamatay. Amen. Lilinawin ko lang po.
ang pag-aalay ng buhay sa Panginoon ay hindi po papakamatay. Kundi ang pag-aalay ng buhay sa Panginoon ay, yung sabi nga dito, buhay, hindi patay, buhay. Number 2, para masamba natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan, ito yung tinatawag nating insolation. Sa verse 2, sabi dito, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Kapag sinabi nating insulation, di ba sa mga nagpapatayo ng bahay, kailangan mayroon silang insulator. Ano bang gawain ng insulation? O yung insulator. Halimbawa, dito sa itong bubong natin, di ba mayroon silang inilalagay ng parang stainless? Para ang purpose nun ay sipsipin nyong or pigilan nyong init. So, bilang isang mananampalataya, kinakailangan maging insulator tayo. Ibig sabihin, hindi tayo aayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Amen? Ayon dito, ang sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip. Ang sabi dito sa banal na aklat sa Roma chapter 12, do not be conformed to the pattern of this world. Huwag na daw tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Anong ibig sabihin nun? Kung ano ang uso, makiuso din tayo. Eh kung uso ang kabit, sumabay din tayo. Yun yung sinasabi ng Biblia na huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Amen. Kung uso ang pagnanakaw, makiuso din tayo. Hindi po ganun. Kinakailangan kung ano yung takbo ng mundong ito, kina-counterflow natin bilang isang mananampalataya. Amen? Medyo mahirap nga lang. Pero bilang isang mananampalataya, responsibilidad ho natin yon para mag-iba. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundo nito. Tandaan ho natin, matatandaan ko yung sinabi ng isang hippie. Ang sabi niya, dahil hindi siya taga-pura, parang hindi niya mai-enjoy. Totoo nga naman dahil hindi tayo taga doon sa isang lugar, hindi natin masyadong ma-enjoy ang tumira. Pero kapag doon ka sa lugar mo mismo, na-i-enjoy mo. So ibig sabihin, para bagang tayo po, andito tayo sa ibabaw ng lupa, lagi mo nating tandaan lang sinasabi ng Biblia na tayo po ay mga estranghero lamang dito sa ibabaw ng lupa. Ang tunay nating tahanan, ang tunay nating tirahan, ang tunay nating citizenship is in heaven. The Bible says our citizenship is in heaven, not in this world. Kaya, paano ka aayon sa takbo ng mundong ito? Alam mong hindi ka taga dito. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka taga dito. Hindi ka taga dito. Kaya huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 3, how to worship the Lord in spirit and in truth. Number 3 is transformation. Yung pagbabago. Kapag sinabi nating transformation, it means it is the change our behavior. The transformation of character is a process of trial and error. It is a lifetime of learning. Ang pagbabago naman, hindi naman kaagad-agad eh. Amen? It is a process. Pero minsan, ang pagbabago, yung proseso ng pagbabago, masakit. Amen o ba? Amen.
It is a trial and error. Kaya para masamba natin sa espiritu at katotohanan ng Panginoon, kinakailangan magbago ka na. Sabihin mo nga sa katabi mo, mula ngayon, magbago ka na. Sabihin mo rin, ikaw rin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung dati, ito, sinong mga umiinom pa dito ng alak? Sinong mga naninigarilyo pa dito? Wala po. Kung gusto mong magbago, kaya-kaya mong gawin yan. Hindi ko sinasabing biglayin mo. Ang pagbabago nga, unti-unti. Dahan-dahan. Patutunan lang natin dito Sister Beth. Anong sabi niya noon? Kahit kailan, hindi niya umayaya sa simbahan niyo dyan. Wala namang nagyaya, bigla nang dumating. Amen. Yun yung patutuo niya, di ba? Narinig natin, patutuo niya dito. Nung andito po tayo sa kabilang bahay, naririnig niya yung awitan. Para silang bagte. Oo. Sabi nga nila, kung sa lugar pa namin, pinti ko lagtit. Andiyan na naman yung mga pinti ko lagtit, pinti sangit, mga ganyan. Pero yung pagbabago, ang pagbabago wala doon sa namumuno. Amen? Ang pagbabago wala doon sa kapitbahay mo. Ang pagbabago nasa sarili mo mismo. Kaya kung gusto mong maparangalan ang Panginoon, kung gusto mong masamba sa Espiritu at katotohanan ang Panginoon, then simulan mong magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Kung dati, sa loob ng isang araw, maghapon, nakakasingkwintang PI ka, nakakalimampong Latin ka. Ngayon, unti-unti, uy, pakawalan na ako, nakapagsawa. Hanggang unti-unting, magtataka ka rin sa sarili mo Unti-unting nawawala. Amen. Dahan-dahan. Ako naranasan ko din Naranasan ko din uminom ng alak. Naranasan ko din nanigarilyo. Pero unti-unti nawala. Naalala ko, papuntang Bible School na. Papunta kami ng Manila para mag-aral ng Bible School doon sa barko. Sabi ng kasama namin na anak ng pastor namin, bukas nasa Manila na tayo. Pagdating natin doon sa church, natutulayan natin, istrikto si pastor. Hindi ko na papangalanan kung sinong pastor. Istrikto si pastor. Papasok na kayo sa Bible School. Mula ngayon, iwan nyo na dito sa barko. Huling inom ko ng alak noon sa barko. Iwan daw dito. Pero, unti-unti mong mababago ang sarili mo by God's grace. Amen. Sabi ko nung linggo, doon kong maalala yung sinabi ko nung linggo na kung sa pamantayan ng tao, hindi tayo karapat-dapat na tumayo. Walang sinumang karapat-dapat na tumayo na mangaral ng salita ng Panginoon, magpatotoo, manalangin, walang karapat-dapat kung sa pamantayan ng tao. Pero dahil sa pamantayan ng Diyos, because of His grace, ikaw at ako, maaari tayong tumayo dahil pinatawad tayo ng Panginoon at dinada niya tayo sa proseso, little by little, in every day in our lives, nababago ang buhay po natin. Amen? Amen. Sino yung nagtutungit dito? Amen, gano'n. Hala kayo, huhulihin kayo. Hindi, pastor, tutungin
kami natatasan. Oh, tingnan nyo noon. Narinig natin ha, noon nagtutungit, nagpo-41. Pero ngayon, nabago sila. Amen? Unti-unti, nababago. Palagpagan natin ang Panginoon. So we can worship God in spirit and in truth kapag nagbago tayo ng buhay. So nawa, makita ang pagbabago ng buhay ng bawat isa. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Nagbago na ba siya talaga? Amen! Okay. Panghuli, na responsibilidad ho natin. I am responsible to honor God. Ulitin ho natin, I am responsible to honor God. Yung una kanina, I am responsible to glorify God. Pangalawa, I am responsible to worship God. Pangatlo, I am responsible to honor God. And the Bible says, God honors those who honor Him. Sabi ng Panginoon, pararangalan ko ang taong nagpaparangal sa akin. So ibig sabihin, ang sabi niya, igagalang ko ang taong gumagalang sa akin. Amen? Amen. Amen! Ano bang ibig sabihin ng honor? Honor God. Ang ibig sabihin ng honor God, it means to give Him the regard, respect, reverence, admiration, adoration, awe, praise, submission, and obedience which are due to Him. Honor originates in our hearts and refers to the value we personally place on something or someone. Yung paggalang, nagagawa ho natin eh. We honor people because of their position, because of their abilidad, because of their intellect. Ina-appreciate natin ang isang tao dahil napakaganda niya, napakagwapo niya, napakatalino niya, napakabait niya. Sometimes, ino-honor natin yun. Amen. And the Bible says, we are commanded to honor God. And we are commanded to honor our parents. Igalang ang mga magulang. At higit sa lahat, we are commanded to honor the rulers over us. Yung mga namumuno sa atin, ang sabi ng Bible, kailangan natin silang igalang. Amen. Amen. Hindi pinag-uusapan yung edad dahil mas matanda ka, mas bata yung namumuno sa'yo, hindi mo na siya pwedeng igalang. But because they are the rulers over us, then we need to honor them. And likewise, kailangan din nating i-honor ang Diyos dahil siya ang nakakataas sa atin. Yung salitang honor is we respect God. Kapag nire-respeto mo ang Panginoon, di ba ang tao kapag nakita nila, naangkan, won, napanam, jay. Nyati ko nara, awan asin na, unday dayaw na day tinatao. Di ba ganun tayo? Pag narinig mo nagsalita na, hindi ka man lang sinasabihan na, ate, manong, kuya, tito, tita, pag nagtanong ka, saan ka galing? Doon. Sinasabi natin, wala man lang galang to. Tapos sasabihin natin, balong, wala ba kayong asin sa bahay nyo? Eh syempre yung bata, hindi niya man alam kung ano yung asin na tinutukoy mo. So sabi niya, meron po, meron. Sabi niya, meron. So sometimes, ikaw na nga, kahit hindi ka yung ginaganon, naririnig mo, nakakapag-conclude ka, wala namang respeto tong batang to. Awan pa'y dayaw ng mga tao. How much more pa sa ating Diyos? Kapag hindi mo siya ina-admire,
Dahil ang sabi ko kanina, yung honoring God, it means admiration. Kapag hindi natin ina-admire ang Panginoon, hinahangaan sa mga bagay na ginawa niya, hinahangaan sa lahat ng katapatan, kabutihan niya sa ating buhay, so we are not honoring God. Pero kapag sinimulan natin i-admire, isipin, hinahangaan, how great is our God, then you are honoring God. Naranasan niyo bang napadaan sa mga kabundukan? Amen. Naranasan niyo ba? Amen. Sa bangin pa, pastor. Sometimes dahil nakikita mo, na-admire mo, sasabihin mo, ang galing talaga ni God. Ang galing niyang magdisenyo ng mundo. You are admiring God, then you are honoring God. Amen? So in our worship to God, you are admiring God. Dahil ina-admire mo ang Panginoon sa kabutihan at katapatan niya, then hindi mo napipigilan because of your admiration to God, nagagawa mo na ngayong kumanta. Amen. Pag nahirapan kang umawit sa Panginoon, pag hindi mo kayang awitan ang Panginoon, start to admire God. Simulan mo yung paghanga sa Diyos. Kapag nahangaan mo ng Diyos sa lahat ng kabutihan, katapatan niya sa iyo kung paano niya nilikha ang sanlibutan, then nagsisimula na mapapaawit ka na sa Panginoon. God is deserving of the highest honor. Karapat-dapat ang Panginoon na tumanggap ng pinakamataas na paghanga, pinakamataas na paggalang, pinakamataas na respeto sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang tanong, how to honor God? Paano natin nare-respeto, na-admire ang Panginoon? O paano natin napaparangalan ang Panginoon? There are 5 ways to honor God. Ito, makinig po kayo. 5 ways to honor God. Number 1, honor God with our time. Amen? Amen? Amen. Kapag sinabi mo, spill love, define love. Sabi nila, love, L-O-V-E. No! Love is time. Amen? Amen. Kung mahal mo ang tao, may time ka, may oras ka para sa Kanya. Kung mahal mo ang Diyos, may oras ka para sa Diyos. Amen? We honor God by means of our time. Paano natin ginagamit ang oras natin sa Panginoon? Yung oras natin, the Bible says is redeeming the time because the days are evil. Samantalahin ang pagkakataon sapagkat pasama na ng pasama ang takbo ng daigdig. So, habang may oras pa tayo, we use the time to honor God. Amen. 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 Ilang oras ba meron tayo sa loob ng isang araw? 24 hours. Ito, lagi kong pinapakwenta sa inyo. Ilang araw meron tayo sa loob ng isang linggo? So sa loob ng isang linggo, ilang oras meron tayo? 24 times 7 equals 168 hours. Tama? 168 hours? So sa loob ng 168 hours na yan, ilang oras ang naubos natin para maparangalan ang Panginoon? Ako mismo nare-rebuke dito. Nare-rebuke ako dito. When I prepared this sermon, nirebuke ako ng Panginoon. Inaamin ko, sometimes I'm lack of time. Nawawalan ako ng oras sa Kanya. Pero nagagawa kong magpuyat na gumawa ng mga article.
Pero sometimes hindi ko nagagawang magpuyat na magbasa at manalangin sa Kanya. Nirebuke ako ng Panginoon sa bagay na ito. Ako mismo, tinuwid ng Panginoon. Nirebuke ako dito ng Panginoon. Mga kapatid, we need to use our time. Bigyan ho natin ng oras ang Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Pangalawa, honor God with our talents. Sino pong mga may talento dito? Amen. Kailangan gamitin mo yan for the glory of God, hindi for the glory of me. Amen? Amen. Magpagamit ka sa Panginoon dahil hindi mo siya nakakahiya kay pastor, nakakahiya kay sister, nakakahiya kay brother. Nagpapagamit ka sa Panginoon dahil sasabihin mo, nakakahiya sa Diyos pag hindi ako magpagamit. Amen? Amen. Nakakahiya sa Panginoon kapag hindi ko ginamit ang talentong ipinagkaloob niya sa akin. Lahat tayo ay may talento. May kanya-kanyang talento. Kung ang talento mo ay magaling mag-imse, then magpagamit ka sa Panginoon para mag-imse. Kung ang talento mo na ibinigay ng Panginoon ay magturo ng mga bata, then magturo ka sa mga bata, huwag ka lang magpakabata. Amen. Kung ang talento mo ay tumugtog ng instrumento, magpagamit ka sa Panginoon, huwag mong ipagdamot yan. Amen? Amen. Lahat naman tayo binigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang talento. Hindi lang kasi na nadidiscover yung talento. Kaya nga, we need to discover, we need to develop the talents that God has given to us. Every one of us may talents. Honor God with our talents. Number 3, honor God with the temple, with our temple. Kapag sinabing temple, it means our body. According to 1 Corinthians chapter 6, do you not know that our body is the temple of God? Ang katawan natin ay templo ng Panginoon. So dahil templo ng Diyos ang katawan mo, huwag mo nang sirain, huwag mo nang haanmon nga rugitan dahil nga templo. Huwag mo nang dumihan yung templo na yan matapos nang hinugasan ni Jesus Christ yung templong yan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At dahil ang sabi ng Biblia, ang katawan natin ay templo ng Panginoon dahil nananahan ang Espiritu Santo sa buhay ho natin. Amen? Amen. So bilang templo ng Panginoon, ikaw, gusto mo bang madumi ang bahay mo? Di ba nagagalit ka pag ang dumi-dumi, daming kalat sa bahay mo? The same is true. Kapag nakikita ng Panginoon na yung templo niya, yung ating katawan, ay ang dami pang mga nakasabit, then God will not honor. The Bible says, I will honor those who honor me. If you want to honor, kung ikaw ay gusto mong i-honor ka ni God, then i-honor natin ang Diyos with our temple. Pang-apat, honor God with your treasure. This means our finances. Kailangan nating i-honor ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga financial na bagay. Kung tutuusin, hindi naman kailangan ng Panginoon ng pera. But the Bible says, in the book of Matthew, ang sabi niya doon, ibigay kay Caesar ang para kay Caesar. Ibig sabihin, tayo po, kung sa gobyerno tayo po ay nagbabayad ng tax sa gobyerno, maging sa atin po, in the sight of God, lahat ng income ho natin, lahat ng pumapasok ho sa atin, yung 10%, hindi po para sa atin yun, para sa Diyos yun. Halimbawa, mayroon kang 100 pesos na kita sa isang araw, yung 10 pesos na yon para sa Panginoon. Amen. Anong sabi ng Bible? Igalang mo ang Panginoon, handbugan mo siya,
ng iyong ikasampung bahagi. Ibigay mo ang iyong ikasampung bahagi. Malakay 3 years. Yun ang sinasabi ng Panginoon, yung tithes, yung 10% of our income para sa Panginoon yun. Subukan mo natin gawin yun. Kapag hindi pa po natin nagagawin, subukan mo natin gawin. Kung hindi, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. The Bible says, dahil napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, sabi ng Panginoon, pagkakatiwalaan ka din sa malaking bagay. Number 5, honor God with our tither. It means yung puso ho natin. God is not looking at the outside appearance, but He is looking inside of our heart. Hindi niya tinitingnan gaano ka kagaling. Hindi tinitingnan ng Panginoon gaano ka kaganda, gaano ka kagwapo, gaano ka katalino. Pero ang tinitingnan ng Panginoon, ano ba ang laman ng puso? Kung ang laman ng puso mo is may puwang ang Diyos sa puso mo, then you are honoring God. Amen? Marami tayong responsibilidad pagdating sa Panginoon. Itong tinutukoy ko, responsibilidad toward God. Sa mga susunod, tatalakayin ko yung responsibilidad toward our co-believers. Yung responsibilidad natin sa ating kapwa mananampalataya. Ito pala ang responsibilidad natin sa Panginoon. 3 responsibilidad yung aking tinukoy kanina. Number 1, ulitin nga ho natin, I am responsible to glorify God. Lakasan ho natin, I am responsible to glorify God. I am responsible to worship God. I am responsible to honor God. Itong 3 responsibilidad na binigay ko sa inyo sa umagang ito, kapatid, gawin mo natin para may taas ang Panginoon sa buhay mo ng bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo.